Hi mga kabarkada, ako po si Jude Kamot. Kamusta kayo dyan? Welcome to Echo Kwentuhan, isang podcast channel para sa isang araw na puno ng kaalaman at mga diskusyon hindi na pag-uusapan na isyu sa lipunan. Sa ating unang episode, tatalakayin natin ang mga oras ng pag-usbong ng industrialization dito sa ating bayan. Narito ang ating mga kabarkadang mag-aaral mula sa pamantasang Lasal na sina. Hello, ako si Sayo. Ay, ako si Ann. Hello, ako si JP. Magandang araw, ako si Kisha. Hello, ako si Sanaya. Okay, so ngayon na alam na natin yung isa-isa. Ano nga ba yung layunin ng Echo Kwentuhan? Bakit nasa Zoom pa rin tayo kahit finals week na? OMG, nakalimutan mo na ba? Tatalakayin natin yung Montalban Methane Power Corporation na ang proyekto ay ang Rizal Provincial Sanitary Landfill Methane Recovery and Power Generation Project. Ang haba naman yun sabihin. Oh, ano nga ba yung methane project na yan? Actually, hindi ko nga to alam. So, ito yon. Ang Methane Recovery and Power Generation Project ay, pagkakaalam ko, para tinatag noong taong 2009. Tapos, ang project na ito ay para tumulong sa waste management as a whole sa lugar ng Rizal gamit ang kanilang teknolohiya. At ginagawa nila ito bilang pag-transition ng kuryente sa methane ng landfill. Noong 2009 lang inatag, bakit hintay pa nila yung Pilipinas, yung 21st century, para lang gawin yung waste management na ito? Sa pagkakaalam ko, hindi naman nahintay ng Pilipinas hanggang si Arroyo yung naging presidente. Meron naman na talaga tayong mga kasaysayan ng waste management. Alam mo ba, noong pre-colonial period pa lang bago dumating yung mga Kastila, ang waste management ay desentralisado at nakadepende sa pamamayan. Pero malaki naman yung respeto ng ating mga ninuno sa kapaligiran, di ba? Oo nga. Kaya naging mahusay sila sa paggamit ng mga basura para gawing fertilizer. At kahit noon pa nga, ginamit nila ang natitirang kawayan at bao para gawing tools and utensils. Pero di ba umiba yun noong sumakop ang mga Kastila at nagpakilala ng sentralisadong sistema ng waste management? Bigla na lang dumami yung mga basura sa mga publikong lugar at mamahalin pa ang kanilang solusyon. Kung akala mo naging madumi noong dumating ang mga Kastila, naging mas malala yung sitwasyon sa panahon ng mga Amerikano. Nagpakilala naman sila ng modernong paraan gaya ng incinerator. Pero ito rin yung panahon ng industrialization. Ang waste management naging industrial waste management na. Naalala ko yun, pinakilala nila yung mga bagong balangkas para sa edukasyon. Ngunit gumawa rin sila ng mga policies para mapaunlad ang mga infrastruktura at transportasyon dito sa Pilipinas. Mabuti naman yun, di ba? Mabuti nga, ngunit hindi naman lahat ng materyales ay ginamit nila ng mabisa. May mga tira-tirang gamit na hindi naman pwedeng i-recycle. Kaya ayun, lumaki lang yung basura dito sa Pilipinas. Ano ba naman yun? Mananakop na, tas ginawa pang dump site yung Pilipinas. Ano tayo, dumpster? At ang gobyerno natin, wala ba silang ginagawang para solusyonan ang sitwasyon na ito? Mayroon naman, noong 1946, post-independence, sumikap ang gobyerno natin para mapapabuti yung waste management. Pero mas nakapokus sila sa ibang aspeto dahil sa post-World War II reconstruction and industrialization period. Post-World War II. Kaya pala binigyan nila ng halaga ang pagkatayo ng mga infrastruktura. Di ba sa pagkakaalam ko, doon din nagsimula yung kanilang paggawa ng policies para sa import substitution industrialization? Tama ka. Habang inaayos nila yung mga nawasak, nagkaroon na rin ng import substitution industrialization noong 1950s to 1960s. Ginawa nila yung mga policies para mabawasan ang kanilang pagdedepende sa mga imported goods. Talagang hinikayat nila ang domestic industry sa pamagitan ng pagtaas ng buwis sa mga imported goods para kaunti lang yung bibili. Di ba? Dahil dito, nagkaroon din tayo ng export-oriented industrialization. Ang economic strategy natin ay
matagtag ng mga export processing zones para mapalawa ang ating foreign investors dito. Ngunit dumami rin yung basura dahil sa pagtaas ng electronics at semiconductor industries. Maraming industrial waste na naiwan dahil sa pagtapon ng mga lumang teknolohiya. Hindi rin tumagal na gumanap yung 1980s economic crisis, di ba? Gumawa pa nga yung gobyerno ng mga structural adjustment programs bilang tugon sa mga hamon sa ekonomiya. Pero noong 1990s, naganap na sa wakas ang liberalization at globalization, kung saan may mga market-oriented reforms at trade liberalization at deregulation. Oo, naalala ko yun. Ganun na rin ang pagpasok ng regional at global trade, di ba? Gaya ng ASEAN Free Trade na nagpalawak yung ng mga negosyo ng mga call centers. Totoo. Marami talagang nangyari o naganap noong industrialization. Yun pala ang dahilan kung bakit hindi sila nakafocus sa waste management. Sa 2000 talaga na itinatag ang Ecological Solid Waste Management Act of 2000 o yung RA 9003 na naging mandato para sa LGUs na gumawa ng sariling plano para sa waste management at paggawa ng materials recovery facilities. Pero kahit itinatag nga yung RA 9003, nagkaroon rin mga hamon, di ba? Alam ko na ang Pilipinas mayroong approximately 40,000 tons na basura bawat araw. At kaunti lang ang nagiging recycled. Karamihan ay tinatapon pa rin sa sanitary landfills o open dump sites. Hanggang yung Rodriguez dump site sa Rizal naging pinakamalaking dump site sa Pilipinas. Isa yan kasi sa mga epekto ng 21st century technological advancements at diversification dito sa Pilipinas. Maliban sa call centers kasi, sa ating panahon, dumami rin yung mga IT services at ibang knowledge-based services. Binigyan nila diin ang science teknolohiya, ngunit bawat pagbago nila, yung mga lumang gamit natin ay itinatapon sa landfill. Kaya nga nung 2009, ang Montalban Methane Power Corporation o MMPC ay ginawa ang Rizal Provincial Sanitary Landfill Methane Recovery and Power Generation Project para gamitin yung landfill gas at gawing kuryente. Pero syempre, may mga hamon rin sila gaya na yung mga basura ay tinatapon pa rin sa mga landfills kaysa na i-waste segregation tas ilalagay sa methane power plants. Grabe, ano ba naman yun? Magtatapon na nga lang sa maling lugar pa ilalagay. Ako personally kung makarinig ako ng bagong paraan para mabawasan ng basura, susundin ko talaga. Actually, kung ako bilang ordinary citizen lang may reaction, paano pa kaya ang publiko? So, ano kaya ang reaction ng publiko dito? Hindi ko sure kung may reaction talaga ang publiko. Ako nga, wala akong reaction eh. Kayo ba, may nabasa ka bang protesta o opinion o journalismo tungkol dito? Parang wala nga eh. May reaction syempre sa landfill. Sabi din nila, isa itong problema at kailangan natin itong linisin. Pero sa project mismo na methane project ng Rizal, wala, di ba? Parang wala naman. Mahirap naman kasi para sa publiko para malaman yung mga ganito. Sanitary landfill at methane recovery, hindi naman talaga mabilis naiintindihan lalo na sa technical terms. Talaga ba? Kayo, kasi meron naman kayong kaalaman dito. Nag-recitation pa nga kayo sa mga tanong ko kanina eh. So, palagay nyo, nakakatulong ba ang proyekto na ito sa waste management problems natin? Sa tingin ko, makakatulong dahil nga tumataas ang pag-accumula ng basura sa ating bansa. So, sana makakatulong itong proyekto na to at makakabawas or makapag-convert ng renewable energy. Parang ganun ba? Siguro sa akin naman, siguro mas lamang naman na makakatulong siya. Pero sa isang proyekto, hindi naman magiging successful kung walang involvement ng mga tao o citizens sa isang project. So, sana na hindi lang yung organization yung kumilos, maging din yung mga tao sa paligid nito. Ako, agree ako kay JP at kay Ann. Sa tingin ko naman makakatulong to, pero yung isang tanong na nasa isip ko habang nalalaman natin ng proyekto ito is gaano siya ka-sustainable, hanggang kailan kaya ng mga tao yung effect nito sa kanila, mga negatibo effect. Ayun. Totoo mahusay at magaling. Maganda talaga yung proyekto. Kasi 'di ba, ano na din yan kudos na rin sa effort at inisyatiba ng mga pananaliksik. Maging maayos lang talaga yung implementasyon.
magiging ano yan, magiging maganda. Tulay sa malinis. Nakamaligiran, di ba? O ayun mga barkada, narinig yun dito yung mga opinion ng ating mga kasama sa Montalban Methane Power Corporation, Rizal Provincial Sanitary Landfill, Methane Power Recovery. So, mahirap naman talaga magbigay ng tumpak na sagot, lalo na sa isang proyekto na hindi kabisado ng mga tao. Kaya sa susunod nating episode, kailangan natin isuri talaga kung ano ang proyektong pinag-uusapan natin.